Magandang gabi and welcome again dito sa ating another Facebook live training, no. And I'm sure very ano kayo intrigued with the topic natin ngayon is regarding kasi doon sa tinatawag nating receive items na feature. So ano ba yung magagawa nitong receive items na feature and paano 'to makakatulong doon sa inyong mga POS system or mga tindahan or kung may online ginagamit niyo yung online store feature natin sa Cosmic Club Store, din paano ba 'to magagamit doon? So yan yung pag-uusapan natin today. So, I'd like to turn you to my website. So, pwede tayong mag-open ng Cosmic Club Store account natin, ano? So, login tayo. And then, let's go to our inventory section ng ating admin account. So, punta tayo sa inventory. And there you have it. You will see this receive items na feature or na function dito na button. So, kapag i-click mo ito, ito yung magiging itsura niyan. So, para saan ba to? Nagtatanong ka ba or nagwa-wonder ka ba kung para saan tong receive items na to? Basically, para yan sa mga bagong dating na mga items mo. Okay, so kunwari, may sari-sari store ka or small mini grocery store, tapos may mga bagong dating na mga stocks, either binili mo or galing sa mga panel or mga supplier, tapos dumating na dyan sa tindahan mo or pinamili mo sa supermarket or grocery stores, tapos dinala mo na dyan sa sari-sari store mo or sa mini grocery store mo. Kung pharmacy, same thing din. Kung pharmacy man yan or mga clothing, no, mga parcel, same thing din, magagamit mo rin ito. So, paano ba ito i-apply? Halimbawa, dumating na yung mga stocks, no, galing sa supplier or maybe sa anywhere na galing. So, para ma-add mo yan dyan sa inventory system mo, kasi kailangan continuous kasi yung flow nung ano natin yung stocks mo. Kasi, for example, may mag-order na customer sa online and then wala na, naging zero na yung stocks dito sa ano mo dito sa stocks mo sa inventory system. Ayan, tulad ditong Bear Brand, zero na siya. Hindi na makaka-order yung mga gustong umorder ng product na yan. Sayang naman. So that's why kung meron kang stocks, mas okay kung idadagdag mo na yan dito sa system natin yung inventory. Now the problem now is that what if magkaiba yung presyo? So halimbawa na lang, itong Bear Brand ngayon nasa 16.5 or 16 pesos and 50 centavos. Ay, sorry, sa supplier price pa lang. Ito, 18.15. Kunwari, yung presyo mo. Yung bagong presyo, yung supplier price niya from 16.50 naging 17 na. Ano ngayon yon? Paano siya magko-coordinate dyan sa system mo? So, that is the use of the receive items feature na to. So, to use the receive items, i-click mo lang ito and mag-open ito. Then, you can scan the barcode of that item or pwede mo ring gawin is i-click yung receive action button dito sa may bandang kanan ng, ng item. For example, to Bear Brand 0 na. Pwede mo i-click na yan and then ma-add na siya dito. Now, what if using barcode? Kasi mahirapan ka, for example, wala dito sa list and you just want to upload it automatically using barcode. So, i-click mo lang itong receive items, then scan barcode ka. Then, I have here a barcode scanner. Dito. Tingnan natin. Dito yung barcode scanner ko. And I have here the Bear Brand na product. So, scan ko lang yung barcode nito. Ayan. Tingnan natin kung nag-ano ba sa system natin. Ayan, parang hindi. So, refresh lang natin. Kapag hindi siya na-detect, maybe nakaload kasi yung mga pages mo. Then you can refresh and then click receive items again, scan barcode. Let's scan this Bear Brand. Ayun, so pumasok na agad siya na dito. So, what if same price lang siya nung before or nung mga existing products mo? So, sabihin natin 10 nito. Sabihin natin 10. Ayan. So, kapag isa-submit mo to, automatic mag-a-add lang siya doon kasi same price lang siya nung existing na stocks mo ngayon. Submit natin yan. Ayan, naging 10 na yung Bear Brand. Okay? Now, what if, no, what if sa kasamaang palad, nag-increase na yung presyo nung Bear Brand. So, receive natin to. I-click natin tong receive. Same thing pa rin.
Pero yung cost nung dumating na yung produkto mo, yung stocks mo, yung new delivery or new arrival na mga items, naging 17 pesos na yung cost nun sa supplier mo. Ngayon, iba na yung presyo niya doon sa inventory mo ngayon. Kasi nga 16.5 lang yun eh. Ngayon 17 na. And then sabihin natin merong kang 15 nito. So ano mangyayari diyan? Mag-a-add ba siya doon sa existing na sa existing na stocks mo? So tingnan natin kapag isasubmit ko to, and kasi yung yung mukha ko eh. Nandiyan sa likod, ito sa baba nitong total, nandiyan yung button ng submit. So click mo yung submit. Ayan. Anong nangyari? Hindi siya nag-add dito sa 10 na beer brand. 'Di ba? Meron na existing na 10. Hindi siya nag-add diyan kasi nga hindi pareho yung cost. Saan napunta yung ni-receive natin na items? Nandito siya sa waiting items. Kapag i-click mo ito, ayun, andito yung beer brand na ang new cost, ito supplier price to is 17 na siya. Okay? So, kapag ka-in-order yan ng customer, ayan, automatic maghihiwalay lang yung presyo nung new price sa old price. Kasi meron ka ng dalawang stocks or meron ka ng stocks na bear brand na yung isa is 16.5 lang yung or 18.715 lang or 16.5 lang yung supplier cost. Pero meron kang bagong dating or new arrival na mga items na yung presyo is 17 pesos na. So, anong gagawin dyan? So basically, that's the power of our system kasi automatic na siyang magdididak doon sa bagong presyo. So halimbawa, sample tayo. So halimbawa, gumagamit ka ng POS system mo. Ginamit mo to for POS system and all you need to do is mag-scan ka ng barcode, 'di ba, para ma-add to cart na siya. So for example, ito. Tingnan natin kung ayan, so nag-add to cart na siya. Yan, nadagdag na. So, di ba kanina meron tayong sa inventory natin, meron tayong 10 na 16.5 and meron tayong naka-waiting items na another 15 quantity na 17 na yung supplier price. So, ano mangyayari dyan kapag in-add to cart ng customer o in-add to cart mo? So, ito 18.15 kasi ito yung retail price. So, signan natin. Sabihin natin, instead na 10, kung 10 lang, okay lang siya kasi meron ka pang 10 na 16.5 lang yung presyo. So, magpo-proceed yan siya. Okay? Or proceed as POS pala tayo. Kasi gumagamit tayo ng POS system ngayon. Now, however, what if yung in-order niya is, sabihin natin, 13 pieces. Anong mangyayari dyan? Kapag i-click mo itong proceed as POS or even yung customer proceed to check out, ito yung mangyayari. Sabihin natin, proceed as POS tayo. Okay? By the way guys, naririnig nyo ba ako? May boses ba ako dyan sa pag may question nga pala kayo, just i-comment nyo lang yung yung anong tawag dito, yung questions nyo sa comment section. Ayan, may boses naman. So, ang mangyayari ngayon, kapag ka i-proceed as POS na to, ito yung mangyayari. Ayan, magkakaroon siya ng error or magsasuggest siya na split item. So, ibig sabihin nito, kukuha siya ngayon ng 10 na yung 16.5 na supplier price, which is ito 18.15 na kasi nga retail price na to. 10 nun and 3 doon sa 17 pesos na supplier price, which is sa retail price niya is 18.7. Okay? So ihiwalay niya ngayon yung order. So pag ganito, hindi ka talaga magkakaroon ng lag or ng lapses doon sa ordering. So continuous lang siya basta i-feed mo lang yung receive items. Okay? So, continue natin. Ayan, dalawa na siya. So, automatic, magpe-presyo lang siya based doon sa kanyang price. So, ito 18.15 times 10, then 18.7 times 3. So, ito na yung total. May delivery fee. Ito, kapag ipo-proceed to check out mo to, mag-a-apply yung delivery fee kasi nga sa online yan. However, kapag i-proceed as POS mo to, mawawala yung delivery fee. Kasi nga POS kumbaga walk-in customer siya kapag ganito yung process. So, amount paid, sabihin natin, nagbigay siya ng 300 pesos. So, automatic na sa-subtract. Yan. Kung uutangin, i-transfer mo lang dito sa credit. Kung utangin ng customer. However, kung cash, yan yung gagawin mo. So,
Kung magdadagdag ka ng senior na discount, so dito mo lang ilalagay yung senior discount or PW discount, whatever discount is that, student discount, whatever. So diyan mo ilalagay yung discount mo. So in percentage or in peso. So kapag ka ayan na, so change ay ulitin lang natin 'to ha kasi ano siya. So sorry. Ayan. So 300, so ayan cash mo is 300, then change mo is 62. So on and so forth. And then for customer, pwede mong, kung existing na customer na yan siya, pwede mong i-click dito kung saan, ano yung pangalan niya. Kung new customer din, you can put her name here. You can put the phone number and email address. And then kung wala, kung ayaw niya magbigay, pwede rin namang wala. O, pwede mo namang i-leave as blank lang itong space na to. So save order ka lang. There you have it. Na-complete na yung order niya. And lahat ng items niya is nandito na. So, nakahiwalay na yung 18.15 and 18.70. So, ngayon, anong nangyari doon sa ano natin, sa inventory? So, tingnan natin sa inventory, anong nangyari sa Bear Brand. So, ayan, i-refresh lang natin para mag-update siya. So, as you can see here, di ba? Kanina dito sa waiting items, meron yung Bear Brand na 17 pesos yung 15 pieces na 17 pesos siya. Since kinuhaan na natin ng 3 pieces, kasi nga 13 yung order ng customer, meron kang 10 na 16.5 yung supplier price, and kumuha tayo doon sa 15 ng tatlo na 17 yung price. So, ang natira ngayon dito, 12 pieces na lang na stock na 17 pesos na yung cost niya. So, 18.7 na yung price niya. Yun. Ganun po ginagamit itong receive items at saka waiting items. So maganda ito para hindi mo na kailangan pang i-monitor kung magkano ba yung ilan ba, especially kung paiba-iba ang presyo ng natin, ng mga items natin. May biglaang pagtaas ng presyo, may biglaang din pagbaba. So kailangan maubos mo na yung previous na price range or price stocks mo na ganun yung price bago i-apply ng system yung bagong price for the By the way, itong receive items nga pala hanggang 10 lang ata yung pwede mong mailagay dito per submit. And then yung waiting items din hanggang 20, 10 hanggang 20 lang yung pwedeng mailagay na waiting items dito kung naka Cosmic Club Store ka lang. However, kapag ka nag-upgrade ka, punta ka dito sa features and then you would upgrade to a dedicated account, ito, dedicated account, then unlimited na siya. Right? Yan yung kaibahan talaga ng dedicated club store kasi unlimited na lahat. Meron ka ng web, meron ka ng mobile apps para sa client mo, then meron ka ng sariling domain name, wala na yung Cosmic or Club Store na word sa website mo or dito sa link mo dito, sa link na to. Yan dito. Yan, wala na yung diyan, yung Cosmic Club Store. Yung domain name mo na talaga yung mailalagay diyan kapag ka nakadedicated ka din, hiwalay na yung server mo. Ano bang advantage kapag hiwalay yung server ng website mo? Basically, kahit kung for example, may pagkakataon kasi na hihina yung system kasi madami na yung nagla-login sabay-sabay, so hihina siya. Kapag kahiwalay ka, nakadedicated ka, hiwalay yung server mo, so hindi ka madadamay sa paghihina. Din may mga maintenance din, magkakaroon ng emergency maintenance yung Cosmic Club Store, so madadamay ka kung Cosmic Club Store. However, kapag ka nakadedicated ka, separate ka talaga. Okay? Tapos meron pang reseller account, yung dedicated account na pwede kang mag-income by selling our system sa iba. Parang kung ano yung ginagawa namin sa Cosmic Club Store, ganun din yung gagawin mo pero hindi na Cosmic Club Store yung pangalan, yung ipapangalan mo na sa software mo. Okay? So ganun yung included sa dedicated account. So I hope na may natutunan ka. And again, kung may questions ka regarding sa paggamit nitong receive items ng ating Cosmic Club Store, then you can post it below and later sasagutin ko siya in another sa susunod na live training or maybe sa comment section na din kung kaya lang ng comment section. Okay? So maraming salamat and have a great day once again. Maraming. Bye-bye.